Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, banal, aming soberanong Diyos, kami po ay nagpupuri at sumasamba sa inyo sa araw na ito, Panginoon. Ikaw ay dapat na sambahin at papurihan sapagkat ikaw ang siyang lumalang sa amin at siyang nagbibigay ng buhay po sa amin, Ama. O Diyos, kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga sala at karumihan na nagawa namin at huwag nawa itong maging dahilan upang hindi maging katanggap-tanggap ang aming pagsamba at pagbibigay ng papuri po sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng malinis na puso na handa pong sumunod sa lahat ng inyo pong sasabihin, Panginoon. O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang linggong na pinagkaloob niyo sa amin at kami po ay inyong iningatan at pinagkalooban ng mga biyayang kailangan po namin, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pag-iingat po sa inyong mga anak at salamat sa mga pagpapagaling sa mga karamdaman, O Diyos, na mayroon po ang aming mga kapatiran. At ganoon din nga po, Panginoon, aming hinihiling sa araw na ito, Panginoon Diyos, na kami po ay inyong basbasan at tulungan upang maging katanggap-tanggap ang aming pong pagsamba sa araw na ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ang mensahe na inyo pong ipagkakalob sa amin, Panginoon. Dalangin po namin na inyo pong basbasan ang inyong mensahero, Panginoon, upang sa ganon ang inyong kaluwalhatian ang siyang makita sa aming kalagitnaan at hindi ang kanyang kahinaan, Panginoon Diyos. Patuloy po kami na magpupuri sa inyo, Ama, at magpapasalamat at hiling po namin, O Diyos, na pakaingatan niyo po ang mga kapatiran pa namin na patungo sa lugar na ito. At dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming pastor sa kanyang pagtuturo o pagpipreach sa Kalamba, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po siyang ingatan, ganoon din po ang kanyang pamilya, Panginoon. At dalangin po namin, O Diyos, ang araw na ito, aming pong pinagtatagubinin po sa inyo, Ama. At ito lamang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan po na aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Buksan po natin ang ating mga songbook. Sa page number 263, My Savior's Love. My Savior's Love, 263. Awitin po natin ang lahat ng stanza. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. Ready, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own grief, but sweet drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. In pity, angels beheld him and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful,
How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Last stanza. When with the ransom in glory His face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Isa pa pong awitin sa page number 10, Rock of Ages. Page number 10 sa inyo pong mga songbook. Rock of Ages. Awitin po natin ang lahat ng stanzas. Rock, rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Ready? Sing. Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure. Save from wrath and make me pure. Could my tears forever flow? Could my zeal no longer know? This for sin could not atone. Then must save and thou alone. In my hand no price I bring, simply to thy cross I cling. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I rise to worlds unknown, and behold thee on thy throne, Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Amen. Tumayo po ang lahat at ating pong tawagin si Brother Kevin sa Bible reading. Biyayang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y dumako sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. At buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalm 138. Psalm 138 verse 1 to 8. Psalm 138 verse 1 to 8. Kung inyo pong nasumpungan na, ito po sinasabi sa English, King James Version. Psalm 138 verse 1, a psalm of David. I will praise thee with my whole heart. Before the gods will I sing praise unto thee. I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. In the day when I cried, thou answeredst me, and strengthenedst me with thy strength in my soul.
All the kings of the earth shall praise thee, O Lord, when they hear the words of thy mouth. Yea, they shall sing in the ways of the Lord, for great is thy glory of the Lord. Though the Lord be high, though the Lord be high, yet hath he respect unto the lowly, but the proud he knoweth afar off. Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. Last verse, verse 8. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Pagpalain ng pagbasa ng banal na salita natin, Panginoon Diyos, tayo po'y dumako sa pagbibigay ng ating mga ikapo at mga kaloob. Brother Dwight? Kaya naman po tayo dadako sa bibigay po at panalangin. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel, magpakailanman. O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan sapagkat lahat ng mga nasa langit at mga nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, ikaw ay nataas na Pangulo sa taas, sa lahat. At ang kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo, ang aming pinupuri at iyong maluwahating pangalan. Ngunit sino ba kami sa kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa iyo, at ibinabalik lang namin sa iyo ang ibinigay ninyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at maglalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino, at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganang ito ay binandog namin, ay nagmumula sa iyong mga kamay, sapagkat lahat ng bagay ay sa iyo. Alam namin aming Diyos na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot, na inihahandog namin ang lahat ng mga bagay na ito, at lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon Diyos, ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasang nawang ito ay panatili ninyo sa puso naming lahat, at manatili nawang kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika 29, 10 hanggang 18. Ngayon ng Panginoon, tayo po yung makapapo ng lahat. Bago po tayo dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos, umawit po tayo muli sa song number 166. He's so sweet to trust in Jesus. Song number 166. Ulitin po ulit natin ang lahat ng stanza. He's so sweet to trust in Jesus. Ready? Sing. He's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise.
just to know the save the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, so sweet to trust in Jesus, just from sin and selfish cease. Just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Last stanza. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, wilt Thou lead me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. Purihin po ang Panginoon sa ating pong mga inawit. Ihanda na po natin ang ating mga sarili. Papakikinig po ng salita ng Diyos. Tawagan po natin si Deacon Robbie. Sa pong mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. Sa ating pong pagsisimula ay tayo po'y tumuyo at buksan natin ang ating mga Bible sa John chapter 10. Basahin po natin yung verse 26, verse 27 hanggang 28, 27 and 28. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. John chapter 10, verse 27 and 28. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ang ating pong mahalagang mensahe ngayong umaga ay pinamagatang The Shepherd's Call is not for all. Tayo po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon bago po tayo magsimula. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming soberanong Diyos, aming Ama na nasa langit. Maraming pong salamat muli aming Diyos sa inyo pong ibinigay sa amin na pagkakataon upang kami po ay magkatipon sa dakong ito para po sambahin namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat sa paglalagay palagi ng desire sa aming mga puso at isipan upang kami ay maglingkod sa inyo, sumamba tuwing araw ng linggo. Aming Diyos, maraming din po salamat sa inyong pag-iingat. Kami inyong dinala dito sa dakong ito ng ligtas at mapayapa.
palagi niyo rin po sa amin ipaalala, aming Diyos, kung gaano po kami kapalad na kami ay napabilang sa inyong tunay na iglesia. Nawa aming Diyos, ang inyong mensahe sa amin ngayong umaga ay maging pagpapala sa amin. Gayon din sa iba pang mga makakapakinig na inyong mensahe. Nawa aming Diyos, aming dalangin, maging parte po ito ng aming paglago espiritual, magamit po namin upang may apply sa aming mga sarili at may turo din naman po sa iba. Nawa ay mas makilala pa namin ang aming Panginoong Hesus sa mensaheng ito kung kanino niya lamang po inialay ang kanyang buhay. Nawa ay maging pagpapala ito sa amin, sa inyong mga hinirang, sa inyong mga anak, aming Diyos. Amin din po inaalala ang isang linggong nagdaan sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa inyong pag-iingat, pagbibigay ng aming mga pangangailangang materially and spiritually, aming Diyos. Maraming pong salamat sa banal na Espiritu na siya palaging nagtuturo at nagpapaalala sa amin sa mga bagay na aming nararapat gawin na naaayon po sa inyong kalooban. Amin din po inaalala, aming Diyos, sa aming mga kasalanan. Kami po ay humingi ng kapatawaran. Palagi niyo po nawa kaming tulungan na mapagtagumpayan po namin ang aming mga laman. Palagi niyo po nawa kaming i-adjust sa tukso ng kaaway. At patuloy niyo po kaming i-preserve, aming Diyos, habang hinihintay po namin ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Hindi po maraming salamat, aming Diyos. Nawa po ay maging pagpapala sa amin ang inyong mensahe sa amin ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakapo na po ang lahat. So yan po ang topic po natin ngayong umaga ay pinamagatang The Shepherd's Call is not for all. So atin pong tatalakayin yung isang usually ay nagkakamali ang karamihan na nagsasabing Kristiyano patungkol sa sino ba yung tupa, para kanino lang ba inialay ng Panginoon ang kanyang buhay, patungkol ito sa salvation, kumbaga, mga kapatid. So, naka-align pa rin ito dun sa ating mga tinalakay ng mga nakaraang linggo. Nais ko lang sanang bigyan ng diin, mga kapatid, kung sino ba yung mga tupa talaga, mga sheep. Meron kasing nagsasabi na lahat daw ng tao ay tupa para sa kanya. Meron din naman nagsasabi na hindi daw malalaman kung sino yung tupa. Sa huli na lang daw yung malalaman. So maraming speculation, maraming sariling interpretation pagdating sa bagay na iyon. Pero sa liwanag ng salita ng ating Panginoon ay dito tayo kukuha ng katotohanan patungkol sa usapin na ito, tungkol sa sheep, sa tupa ng Panginoon. So, kung mapapansin ninyo yung ating title na The Shepherd's Call is not for all, kung ating naka-align yan doon sa ating doctrine na particular redemption, mga kapatid. So, masasabi din natin ito na align sa ating doktrina, itong ating pag-uusapan, particular redemption, So, simulan na natin, mga kapatid. Ang una nating punto, mga kapatid, ating alamin kung ano bang kalalagayan ng tupa. Ang tupa ba ay nag-e-evolve? Siya ba dati ay kambing na nagiging tupa? Siya ba ay... Ating tingnan, ang ating unang punto, mga kapatid, para malaman natin ang kalalagayan ng tupa ng Panginoon, nung siya ay nandito siya sa lupa, first point natin ay the sheep are lost, not made. Kumbaga, in a sense, na ang tupa ay ligaw o naliligaw at hindi ginagawa. Yan. So, from the beginning, God's elect, ang mga hinirang ay tinatawag ding tupa. They are also referred as sheep. Not goats turned into sheep. So wala tayong mababasa sa Biblia na ang kambing ay nagiging tupa. So, napakalinaw niyan.
ang tupa ay lost. They are lost sheep who must be found. So yun yung hinahanap ng Panginoong Hesus. Yung pamalinaw sa Biblia. Not transformed goats. Again, binibigyan natin ng emphasize, hindi kambing na nagiging tupa. So wala tayong mababasa sa Biblia nga na ang kambing ay nagiging tupa. Ang mababasa natin, ang tupa ay lost, ligaw. Kaya nga tinawag na lost sheep, Kaya ang Panginoong Hesus, nung siya ay naparito sa lupa, hindi siya pumunta dito para gawing tupa yung kambing. Kung ating babasahin ang mga talata na siya ay nagsasalita patungkol sa tupa, wala tayong mababasa na siya ay naparito para hanapin yung kambing at gawing tupa. Ang Panginoong Hesus, nung siya ay naparito sa lupa, ang kanyang gagawin ay para hanapin yung mga nawawala. So ano ba yung nawawala? Tupa yun. Babasahin natin, Christ came to seek His sheep. So punta tayo sa Luke chapter 19. Babasahin natin. Hindi naparito ang Panginoon para hanapin yung kambing at gagawing tupa. Wala pong ganun sa Bible. Naparito ang Panginoong Hesus sa lupa para hanapin yung mga nawawala. Referring to sheep. Luke chapter 19 sa verse 10. Sabi dito ng Panginoon, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." So Christ came to seek His sheep. Napakalinaw. Not to transform goats to become sheep. Wala po talagang ganung talata. Basahin din natin yung ito, napakalinaw. The parable of the lost sheep. Para mas maunawaan pa natin ang sheep, yung sheep ang hinahanap ng Panginoon. Hindi niya ginagawang tupa yung mga kambing, yung the parable of the lost sheep, atin ding tingnan yun, mga kapatid, sa Matthew chapter 18. Kasi maraming nagtuturo, kahit pastor pa mismo, may ganung pagkakaunawa na ang kambing daw ay nagiging tupa, or tupa naman daw lahat ng tao. So, tingnan natin. Matthew chapter 18. Yung the parable of the lost sheep. Yan, ito. Sa verse 10. Simulan natin sa verse 10. Basahin ko sa English. Take heed that ye despise not one of these little ones, for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Verse 11, For the Son of Man come to save that which was lost. Again, yun yung ating keyword, lost. Pumunta ang Panginoong Hesus para iligtas ang mga lost. 12, How think ye if a man have 100 sheep? Ang illustration ng Panginoon ay sheep, hindi goats. So talagang consistent. And one of them be gone astray, do he not leave the 99 and go it into the mountains and seek that which is gone astray? So ang sheep ay nagagan astray pala. 13, And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep. Napaka-consistent, sheep pa rin, that of the 99 which went not astray. 14, Even so, it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. So again, napakalinaw. Doon sa verse 14, ito pala ay will ng Father para hanapin yung lost sheep na nag-gone astray. Christ doesn't convert goats into sheep. He seek His own. Meaning ay sa Tagalog, hindi hinahanap ng Panginoon yung kambing para gawing tupa. Wala siyang ganung misyon. Kahit bali-baligtarin mo yung iyong Biblia,
Wala kang makikita dyan na tupa, na kambing na ginagawang tupa ng Panginoong Hesus. Naparito siya para hanapin, tupa pa rin yung hinahanap, hindi kambing. Yan, so, para naman dun sa pastor na naniniwala na lahat daw ay ah, tupa, so paano natin may apply yun? Di lahat ay hinahanap. Paano yung mga sabihin nating namatay na hindi nanampalataya? Ay sabi diyan ay walang mawawala kahit isa. Diyan sa verse 14, no? Will yun ng Father hanapin niya ng Panginoong Hesus. Paano yung mga hindi sumampalataya na nawala na, namatay na? So failure ang Panginoon ang labas, ano? Sabi niya sa verse 14, that one of these little ones should perish. Yung, kumbaga, dapat walang mawawala. Dapat lahat maliligtas. So kung tupa lahat ng tao, bakit may mga taong nagkaganon? Hindi kinilala ang Panginoong Hesus na kanilang tagapagligtas, kanilang Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang will ng Ama ay huwag pababayaang mag-perish yung kanyang mga tupa. So, inconsistent, yung pastor na naniniwala, lahat daw ay tupa. Lalabas nun, failure ang Panginoong Hesus. So, talagang yung ganong stand, ganong paniniwala, ay wala sa katotohanan, napakalinaw, mga kapatid. So, magandang pakinggan, kaaya-aya, pero wala sa katotohanan. So, delikado yun pag ganon. Nadadaya kayo ng mga bulaang pastor at mga ngaral. So, and then, nakita natin Christ came to seek His sheep. And then another, natin dito, the elect were sheep before they were saved. So, yung ating point, dun sa the sheep are lost not made, may isa pa tayong punto na bibigyang diin, yung the elect were sheep before they were saved. Sheep na talaga, noon pa. Kahit pa nung sila ipinanganak na, nabuhay dito sa lupa, sheep na talaga. Bago pa sila makaranas ng regeneration, tupa na yun. Yun nga lang, nabasa natin, lost sheep. Hahanapin pa ng Panginoon. So, basahin natin yung John chapter 10. John chapter 10. Basahin natin yung verse 14. Panginoong Hesus ang nagsasalita dito, I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. So, nakikilala ng Panginoong Hesus yung kanyang mga tupa. At siya ay, alam niya na yun ay kanya, 15, as the Father knoweth me, even so know I the Father. Napakalinaw. Nakikilala din ng Ama. Ang Panginoong Hesus, same yun, ng pagkakilala ng Panginoong Hesus dun sa kanyang mga tupa. And I lay down my life for the sheep. Yun. Particular redemption, yung ating doctrine. Doctrines of grace. Napakalinaw. Nialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa mga tupa. Hindi sa mga kambing, I lay down my life for the sheep. 16. And other sheep I have. Kung may iba pa palang sheep, hindi goats. May iba pa, And other sheep I have, which are not of this fold. So, yun yung lost. Sheep pa rin, ang hinahanap. Them also I must bring. Sino yung he must also bring? Other sheep, hindi goats. Sheep pa rin, napakalinaw. Consistent. Bakit sila naniniwala sa ganong klaseng stand, na goats nagiging sheep? And they shall hear my voice, and there shall be one fold, and one shepherd. The other sheep were already his. Napakalinaw. Kanya na rin yung other sheep. Kaya nga sabi natin, yung elect, sheep na rin yun, bago pa sila maligtas, makaranas ng regeneration. Kaya nga, inari na rin kanya ng Panginoong Hesus Nakakalinaw-linaw ng sinabi niya dyan, and other sheep I have, kanya.
which are not of this fold. Them also I must bring. So, hahanapin niya. Lost nga lang, though lost, they were never goats. Napakalinaw. Hindi sila goats. Sheep pa rin. Napakalinaw, kahit yung tinutukoy ng Panginoon dyan, na other, ay sheep pa rin. Other sheep, hindi goats. Paulit-ulit natin yung bigyan ng diin. Ang hinahanap ng tagapagligtas ay tupa, hindi kambing. At ang isang tao ay naging tupa, hindi dahil siya ay na-regenerate. Siya ay naging tupa dahil lamang dun sa doctrine natin na pinaniniwalaan, dahil dun sa doctrine ng election o pagpili ng Diyos. Buhat pa sa pasimula. So, ang point of origin ng isang tupa ng Panginoon ay bago pa sa pasimula. Election lamang ang magbibigay ng assurance sa isang tao kung siya ay tupa o hindi. So, kung hindi ka elect ng Panginoon, hindi ka hinirang ng Diyos, ay hindi ka tupa. So, kukwestiyonin mo ba ang Diyos? So, syempre, sa mga tunay na tupa ng Panginoon, pag narinig yung mga doktrinang yan, election, particular redemption, nabe-bless, natutuwa, nagbibigay puri sa Diyos. Pero kapag ang isang tao narinig yan, at pumalag, ay hindi yan tupa. Kinokontra ang turo ng Panginoon. Kinokontra yung will ng Father. Sasabihin lahat itupa. Sasabihin na yung tupa ay nagiging kambing. Ang kambing ay nagiging tupa. Vice versa, yun. So, kontra yan. Hindi yan talaga isa yung indication na siya ay hindi tupa ng Panginoon. Sasabihin pa, hindi malalaman. Sa huli na lang yan malalaman. Ngayon pa nga lang, nagpapakita ka na ng ugali ng kambing. Diyos na mismo, yung tinatawag mo ding Diyos mo, tagapagligtas mo, kinokontra mo yung kanyang itinuturo. Ano ka naging tupa? Tigas ang ulo. So, kalokohan niyang ganyang stand. Yan. So, the elect were sheep before they were saved. And then, kung ikaw ay elect, yun lang ang makakapagsigurado sa iyo na ikaw ay tupa. Yung election ng Diyos. Hindi yung gagawin mong religion, gagawin mong sakripisyo, mga gawain. Hindi yun ang magko-qualify sa iyo as sheep. Yung ginawang election ng Father, buhat pa sa pasimula, yun ang magbabalidate na ikaw talaga ay isang tupa ng Panginoon. And then, makikita natin, sa ating teksto, ang tupa ay sumusunod. So, mamaya, mas bibigyan pa natin ng diin yan. Hindi kumukontra ang tupa sa turo ng Panginoon. Tutuloy natin, the elect were sheep before they were saved. And syempre, election precedes conversion. Syempre, kung elect ka, makakaranas ka ng regeneration. Makakonvert ka, yung tunay na regeneration. Hindi yung pinapatanggap, hindi yung pinapa-sinner's prayer. So, iba yun. Yung elect talaga ng Diyos, makakaranas ng tunay na conversion, regeneration. Sabi nga sa Ephesians chapter 1, verse 4, tayo ay chosen na bago pa from the foundation of the world. Basahin nga din natin yun. Pakita natin. Ayaw nilang maniwala na may pinili ang Diyos, may pinili ng Diyos. Pero nasa Bible naman, Ephesians chapter 1, verse 4. Yung mga kambing lang talaga ang hindi tatanggap dyan sa mga doctrines of grace, kukontra. Yan, Ephesians chapter 1, verse 4. Sabi dito, according as He had chosen us. May pinili na pala. In Him. Kailan? Before the foundation of the world. Napakalinaw. May pinipili ang Diyos. So, bakit sila ayaw nilang paniwalaan, Kasi nga kambing pag ganun. That we should be holy and without blame before Him in love. So, isa pa, na tinatawag yung mga elect, Yan, basahin natin yung 2 Timothy chapter 1 verse 9.
Dami-daming talata sa Bible na ang Diyos ay may pinili, tapos tinatawag. 2 Timothy chapter 1, verse 9. Ito sabi, who had saved us and called us with an holy calling. Kaya nga, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yan sabi ng Panginoong Hesus, with a holy calling, not according to our works. Kaya sinasabi natin, hindi yung dahil ikaw ay nagpapakabait, sa religion mo, napakasipag mo, hindi yun. Not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given in Christ Jesus before the world began. No, salvation finds the lost sheep, kumbaga. Ang hinahanap ng Panginoong Hesus para makaranas ng salvation ay yung sheep. Yun. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, nagkakaroon ng regeneration. Pero ang election pa rin ang nagbigay sa kanila o gumawa sa kanila para maging tupa. Wala na ibang paraan. Kung ikaw ay pinanganak dito, sa lupang ito, at ikaw ay nagpapakita ng mga senyales o ugali ng isang kambing, so napakadaling sabihin na kambing ka talaga. So hindi naman kami sasabi, ay judgmental kayo. Hindi eh. My sheep hear my voice, sabi ng Panginoon. And I know them and they follow me. Yung ating teksto. So kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, safe na sabihin na, abay, kambing ka. Dun sa mga doktrina ng Panginoon, kinokontra mo. Tupa kaya yung ganun? So napakalinaw, dito sa ating first point, yung karakteristik o personality ng isang tupa ng Panginoon, siya ay lost at hindi ginagawa. The sheep are lost, not made. Yung ating first point. Ang tupa ay naliligaw o ligaw, lost. Mga nag-gone astray. Pero from the beginning pa, sa panukala pa lang ng Ama, ng Diyos Ama, ay tupa na talaga yun. Sheep are not made. Hindi na parito ang Panginoong Hesus para gawing tupa yung mga kambing. Napakita rin natin yan sa first point. At syempre, yung mga tupa, kaya sila naging tupa dahil sa election, sila din yung makakaranas talaga ng tunay na regeneration. Syempre, kasi sabi ng Panginoon, ang will ng Father, na walang mawala, even so, it is the will of your Father, which is in heaven. Ano sabi dun sa Matthew 18, verse 14? That one of these little ones should perish. Dapat walang magpe-perish dun sa mga tupa ng Panginoon. So, alam naman natin na hindi failure ang Panginoong Hesus. Kaya yung stand na lahat daw ay tupa, paano yung mga nasa namatay nang wala sa Panginoong Hesus? Tupa din yon, ay nag-perish. Inconsistent. Delikado po yung mga ganong simbahan na nagtuturo ng mga ganong doktrina at paniniwala. Tinatanim sa isipan ng kanilang mga miyembro na, lahat ng tao tupa. Kambing ka, pwede kang maging tupa. Tanggapin mo si Kristo, magiging tupa ka. Maling-mali po. Delikado po yan, Pastor pa naman, face to face na kausap namin dati. Tupa, lahat ng tao, para sa akin, para sa iyo. Para sa salita ng Diyos sa Panginoong Hesus, ay hindi. May distinction po yan na tutunghayan naman natin ngayon. Sa ikalawang punto, the sheep are not goats. Napaka-simple. Ating second point, the sheep are not goats. Jesus makes a clear distinction between sheep and goats. So, paano ka ngayon, pastor, na para sa ito pa lahat? Jesus makes a clear distinction between sheep and goats. Goats do not become sheep. They are separate kinds. Magkaiba po talaga yon. And their eternal destinations are distinct. Meron ding destination yan, eternal destination. Yung sheep, meron din dun sa goats. So, magkaiba po yun. So, the sheep and goats are always distinct. Napakalinaw niyan sa Word of God. Talagang distinct. May pagkakaiba po sa mga tagapakinig. Sana ay
maliwanagan kayo, huwag kayong magpaloko, huwag kayong magpadaya sa mga bulaang pastor, ano. Pastor hindi naman alam ang pinagsasabi, ano. O baka kaya ganun, ay pastor, ay ano pala, minister siguro ni Satanas, ano. Delikado pag ganun. Nasa sheep clothings lang yan, ano. Pero lobo pala yan. Mukhang ang bait. Wala naman sa katotohanan. So, doon tayo sa truth, ano, dito sa tunay na iglesia ng Panginoon, dapat laging doon tayo sa katotohanan. Ano, hindi tayo nagmamagaling. Ating binabahagi ang katotohanan, aba, malay nyo, gamitin ng Panginoon ito na kaparaanan para mabuksan ang isipan ng kanilang mga miyembro, no? O kahit yung pastor pa mismo, kasi baka yung pastor din, nadaya nung nagturo dun. Pero tayo naniniwala kung merong tupa talaga ng Panginoon sa mga iglesyang yan, aalisin niya ng Panginoon. Kasi yun ang ating naranasan eh. Doon din naman tayo galing sa mga maling iglesia. Pinahabagan lang tayo ng Panginoon. Ano, dumating sa atin yung nangyari sa atin yung sinasabi ng Panginoon doon sa ating teksto. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. So nung nangyari yung narinig natin yung katotohanan, inalis tayo doon ng Panginoon. No? Sumunod na tayo sa Kanya sa pamamagitan din niya ng Kanyang grace. Biyaya lang din yan. Ano? So tuloy na natin mga kapatid. The sheep and goats are always distinct. So puntahan na agad natin yung tinuturo ng Panginoong Jesus ano, sa Matthew chapter 25. So papakita natin na may distinction po. Hindi po lahat ay tupa. Hindi po yung tupa ay nagiging hindi po yung kambing ay nagiging tupa. Hindi sila nag-evolve. Yan. Talagang distinct. May sheep at may goat. Sa Matthew chapter 25, simulan natin sa verse 31. Yan. Verse 31. Matthew chapter 25, verse 31. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. 32. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. So nagkakaroon ng division, dinidivide sheep from the goats. So may distinction, yung ginathered na all nation. 33. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. So ating nakita, dinivide, nilagay yung mga sheep sa kanan at yung mga goats sa kaliwa. So ano ang katangian ng sheep? Ano yung masasabi nating destination ng sheep? Eternal destination. 34. Then shall the king say unto them on his right hand, yung nasa right ay mga sheep, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. So may inheritance. Ligtas. Sa madaling sabi, makakapunta sa kingdom na inihanda na, prepared for you from the foundation of the world. Sheep yan. Di ba pinag-aralan natin kanina, kailan yung origin, kailan naging sheep? Ayan, inulit dyan. Election yan. Prepared for you. Kailan? From the foundation of the world. Consistent yung ating doktrina, Election. Pinag-aralan natin kanina, kailan naging sheep? Before the foundation of the world, So, di ba sabi din natin, election precedes conversion. Di sure talaga. Pag tupa ka, meron kang inheritance. Pinrepair na sa'yo yan ng Diyos. Wala ka pang ginagawa. Kaya yung tupa ng Panginoon talagang napaka-blessed niyan. Blessed. Kumbaga. Kaya wala kang may pagmamalaki sa Diyos. So, kita na natin dyan, Ito ang matatamo ng mga tupa, verse 34. Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father. Tinawag pang blessed. Inherit the kingdom, election, prepared for you from the foundation of the world.
Nakahanda na. Buhat pa sa pasimula, ano. Eh, paano naman yung goats, yung nasa kaliwa? Paano yun? Ano yung kanilang distinction, no? Ano yung kanilang eternal destination? Basahin natin. Verse 41. Talon tayo dun. So, ito naman yung goats, ano? O, ito sabi, Then shall he say also unto them on the left hand, yan, nasa left ay goats, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Bigat niyan, ano? Kasama mo doon sina Satanas. Ano? Yung mga ministro ni Satanas. Yung mga devil. Ni angels, ano? Yung Satanas. Tapos, mapapansin pa natin dyan, hindi talaga yan langit. Kasi nakalaki dyan, into everlasting fire. Tapos yung goat, tinawag pang curse, ye curse. Samantalang yung sheep, dun sa verse 34, tinawag na, ye blessed of my father. So talagang may distinction po. Merong sheep, merong goats. Yan, sabi sa mga goats, Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Yung division dito, mga kapatid, the division is not after conversion, kumbaga, but by nature. Sineperate sila, hindi dahil sa yung iba na convert, yung isa hindi. Hindi. Nakita natin dito, dinivide sila by nature. Ano ibig natin sabihin? One is elect to salvation, the other is not. Yung division dito na ginawa, ang nagbigay lang ng difference ay election. Yun ang elect. Hindi kayo naniniwala sa election. Dinivide ito dahil lamang doon sa from the foundation of the world na ginawang panukala ng Diyos, yung kanyang decree. Yun ang nagbigay dito ng difference. May sheep at may goats. Hindi sila dinivide dito dahil nanampalataya ito, yung iba hindi. Hindi eh. Basahin niyo ulit. 31 hanggang 41. Oh. Sheep na talaga eh. Tinawag silang sheep. Makikita nyo pa dyan yung mga karakteristik ng sheep. Yang kung ating babasahin yung mga talata sa sumunod sa 35. Yan oh. 35, 36, 37. Hindi dahil doon dumepende ang Diyos kaya sila naging sheep. Again, yun yung karakteristik ng sheep. Kumpara sa goats, So, napakaliwanag, The sheep are not goats. At sila ay distinct. Dinivide yung sheep from the goats, so, ibig sabihin lang doon, magkaiba. Hindi lahat ng tao ay tupa. Kawawa, Paano ngayon yan? Pastor na nagtuturo noon. Paano kaya yun? Para daw sa kanya, lahat ng tao ay tupa. Hindi kontra dito sa sinasabi ng Panginoon. Para lang yun sa kanya, Sa Panginoon, hindi ganun. May distinction. Siya pa nga nagturo eh. So, kontra sa turo ng Panginoon pagka ganun ang iyong paniniwala. Kawawa ang mga pinagpapastoran nun, Pero sarap pakinggan, Siyempre, kung wala ka sa katotohanan, parang, lahat tayo ay happy, lahat tayo ay tupa, ay, nagsasabong ka, tupa ka pa rin, ay, nagsusugal ka, tupa ka pa rin, basta tayo tupa lahat. Yun ang pandaraya ni Satanas, Parang ang ganda, parang ang babanal nyo, babait. Pero wala sa katotohanan, wala din yun. Self-righteousness po tawag doon. Kawawa. Pinaniniwala kayo ng isang ministro ni Satanas. Delikado po yun. Panginoong Hesus na nagturo dito, may tupa, may kambing. Ewan ko na lang, may strong delusion ka kapag talagang tinayuan mo pa rin yan. Naniwala ka pa rin dun sa pastor na bulaan. So meaning talaga ayaw mo sa truth.
So meaning talaga nun, ang magiging conclusion niyan ay talagang kambing ka. Diyan ka talaga. No, so tanong, tupa ba yun o kambing? Ano? Again, dito sa Matthew 25, binasa natin, the division is not after conversion, but by nature. One is elect, the other is not. So yun lang po yung naging ano yan, naging basihan pa rin ng division. Yung ginawa pa rin ng Diyos na pagpili. Dinivide sila kasi yung nasa kanan ay elect, tupa, yung nasa kaliwa ay hindi elect to salvation. So ano kaya ang nature ng sheep compare sa goats? So makikita natin dito na yung pastor na nagtuturo at naniniwala na lahat daw ng tupa, syempre ang conclusion natin, kambing yun. Wala sa truth eh. Yun yung kanyang nature. Kumukontra siya sa turo ng Diyos. So tingnan pa natin yung nature pa ng sheep. The nature of the sheep. Yung nature na yon, ibinigay din yun ng Diyos. The nature of the sheep is given by God. Oh. Ano bang ginagawa ng sheep? Sheep comes to Christ. John 6:37, basahin natin yun. John 6, verse 37. Yan. All that the Father giveth me shall come to me. So, sino ba tinutukoy dyan? Mga tupa yan, syempre, yung mga elect. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. So, napakalinaw ano? Yung sheep, lumalapit, shall come to Christ. Ano? Paano yung pastor, natupa daw lahat? Nag-come din naman daw siya. Nag-come din naman daw lahat yung mga members niya, sa Panginoong Hesus. Paano nga natin sasagutin yun, Kung ang nature pala ng sheep ay nagka-come to Christ, ay yung mga maling iglesia, mga Armenian, nagka-come to Christ din naman. Paano natin makikita yung kaibahan ng sheep sa goats? Kasi yung goats nakikikam-kam din kam-kam, kumakam-kam na kayo. Hindi, nakikikam to Christ din. Paano natin ngayon sasagutin yun? Paano? Kami, nag-come to Christ din kami. Sinasabi kaming kambing. Porket hindi kami naniniwala sa inyong doctrines of grace. Paano yun? Paano masasagutin yun? Ito, sinabi din ng Panginoon. Ang kaibahan nga ng, paulit-ulit na ito, ng tupa at kambing, yung tupa, sumusunod sa aral ng Panginoon. Hindi kumukontra. Ang kambing, hindi naniniwala. At dahil doon, binigyan ng Panginoong Hesus ng 100% assurance na pwedeng tawagin na hindi sila tupa. Saan yun? Punta natin. John chapter 10, verse 26. Ito ha, nakiki-Christian din nakiki-baptist, born again. Paano mo sasabihin nga namang kambing yun? Hindi lang naniniwala daw sa doctrines of grace, kambing na kami. Ito, basahin natin. John chapter 10, verse 26. Ang sabi ng Panginoong Hesus, but ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. So, anong nature ng kambing? Paano natin masasabi na kambing? Nag-come din naman daw sila kay Christ. Pagka hindi ka naniwala sa tinuturo ng Panginoong Hesus ng mga aral at doktrina, yun yung isang indication o nature ng kambing. So kung doon sa John chapter 6 verse 37, kung ang mga tupa ay shall come to Christ, inilalapit ng Ama pati sa Panginoong Hesus, yung mga kambing naman, lumalapit din. Ang kaibahan nga lamang, they believe not sa mga turo, aral ng Panginoon. John 10:26, ito yung nature ng kambing. They believe not. Turo na yun ng Panginoong Hesus
may tupa, may kambing sa Matthew 25, pero ayaw ng pastor. Tupa lahat. Oh. Anong kanyang nature? Anong pinapakita niya? He believed not sa turo ng Panginoon. So, hindi siya he believed not. So, ano siya? Sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 10:26, because ye are not of my sheep. So, safe ba nating sabihin na kaya nating ma-identify na sa panahong ito kung sino yung tupa at kambing? Kasi sasabihin ng iba, hindi na malalaman yan, sa huli na lang magkakaalaman. Kalokohan yan. Ano ka ni Satanas? Ministro ka ni Satanas pag ganyan ang turo mo. Ano sa huli malalaman? Dito pa lang malalaman na. Hindi kayo naniwala, you believe not. Kasi nga, hindi kayo tupa. Because ye are not of my sheep, sabi ng Panginoon. So, ang nature ng kambing, believe not kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Some don't believe, not because they haven't turned yet. Dahil sa hindi pa sila nag-e-evolve. Hindi sila naniniwala dahil hindi pa sila nagiging tupa. Hindi. Kaya sila hindi naniniwala, sabi ng Panginoong Hesus, but because they are not His sheep. Kita nyo, from the beginning pa, hindi na talaga sheep. Kaya hindi talaga maniniwala yan. Nakiki-Christian, nakiki-born again, nakiki-baptist, pero lalabas pa rin ang katotohanan, na sila ay mga kambing. At kahit anong gawin nila, na religion, pagpakawang gawa, yun. Basta English yun, basta yun. May mga ganyan yan may mga mission na ano ba yun? Medical mission. Babait. Mga ganun, delikado yun. Wala sa truth yun. Siyempre, ang glory nun, ang bait ni pastor. Nasa pastor, meron silang pa-medical mission. Meron nun, doon sa amin. Nandun din sa amin, yung pastor na naniniwala doon sa aming lugar, na lahat daw ay tupa. So, delikado ng mga miyembro. Nakasalubong ko pa nga kanina naka 4 wheels. Papunta na dun sa kanilang bahay, sambahan. Nakakalungkot yung mga nandoon. Bagamat feeling nila talagang napakabubuti na nila, napakababait na nila. Wala naman sa katotohanan. Wala din yun, mga kapatid. Niniwala sila, may part sila sa kanilang salvation. Kasi tinanggap nila. Wala, kawawa. Kaya makikita nyo kung gaano kapalad talaga. Kaya pala tinawag na, ye blessed of my Father, yung mga sheep, Tingnan nyo ang ating kinalalagyan, napapunta tayo dito, hindi dahil sa ating sariling gawa. Diyos ang kumilos kung paano tayo napapunta dito, napadagdag tayo sa kanyang tunay na iglesia. Kaya pala tinawag na, ye blessed of my Father. Paano sila? Ba't tinawag na ye curse? Kasi nga, they believe not kung ano yung tinuturo ng Panginoong Hesus. No goats will ever become sheep. Kung ikaw ay ginawa ng Panginoon na vessel of mercy, napakapalad mo. Pag ikaw ay ginawa ng Panginoon na vessel of wrath, ay wala tayong magagawa. May purpose ka din naman. Yun nga lang, ay para sa ikawawasak, sa dishonor, kumbaga. Basahin nga natin yun. Romans chapter 9. Kukasyonin mo ang Diyos kung bakit siya gumawa ng ganun. Basahin natin, Romans chapter 9. Verse 21. Hath not the potter power over the clay of the same lump, to make one vessel unto honor, and another unto dishonor? Napakalinaw. Nung gumawa ang Diyos, meron siyang ginawang vessel unto honor, and another unto dishonor. So, kukwestiyonin mo ba ang Diyos dahil sa ginawa niyang yun? So, pagka kinwestiyon mo, ay kambing ka talaga. Pumapalag ka sa kalooban ng Diyos. Hindi ba dapat kung ikaw ay isang vessel unto honor, kung ikaw ay isang tupa, magpapasalamat ka, salamat Panginoon, at gumawa pa rin kayo
ng mga taong makakaranas ng kaligtasan. Hindi mo ba naisip yun? Lahat ng tao ay sinasabi ng Bible, lahat ay makasalanan. So ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan na, eternal, walang hanggang apoy. Doon sa impyerno dapat lahat. Pero dahil mabiyaya ang Diyos, gumawa pa rin siya ng kaparaanan para may mga taong makaranas ng kaligtasan. Yung kanyang mga hinirang, mga elect. Baka pagka talagang pinagtuunan, bibigyan ka ng Panginoon ng kaunawaan, makikita mo kung gaano kabuti ang Diyos dun sa mga hinirang niya eh. Pero ikaw, kukwestiyonin mo, bakit gumawa ang Diyos ng unto dishonor? Kukwestiyonin mo pa matigas talagang ulo mo. Kambing ka talaga. Sa halip na ang pagpukusan mo ay yung vessel unto honor, meron palang ginawa pa rin ng Diyos na para sa ikaliligtas, may mga tao pa rin palang maliligtas, salamat. Hindi mo pa rin talaga naunawaan yung pagiging totally depraved ng tao kapag kinwestiyon mo yan. So, doktrina din po natin yun, man's total depravity. Pag naunawaan mo yun, pag ipinaunawa yun ng Panginoon sa iyo, makukuha mo na wala pala talaga dapat baligtas. Kasi tao talaga bulok. Mula ulo hanggang paa. Spiritually dead. Kung maunawaan mo yun, ma-appreciate mo itong ginawang ito ng Diyos sa Romans 9:21. May ginawa pa rin siyang vessel unto honor. So, again, another verse, no goats will ever become sheep. Kung ginawa ka na ng Diyos na sheep ka na. Kung goat ka na talaga. Proverbs 16, verse 4. Kukwestiyonin, bakit gumawa ang Diyos ng mga mga goats? Yung mga for dishonor. Ito. Kukwestiyonin mo ang Diyos? Matalino ka pa sa Diyos. Ikaw na ang Diyos pag ganun. Kino-question mo eh. Proverbs 16, verse 4. May purpose yan. Sabi nga natin, may purpose yun. So, the Lord had made all things for Himself. Yea, even the wicked for the day of evil. May purpose yan. Mga kapatid, So, bigyan natin ng kaunting illustration, So, kunwari ay tinumang bansang Israel nung nagpakasama sa Bible, gumagamit din siya ng masamang bansa para i-correct. So, may purpose. Kumbaga, may purpose din yung mga yan. Hindi man natin alam, sino tayo para questionin? Mas marunong pa ba tayo sa Diyos? Again, balik tayo sa ating point. Kung gumawa ang Diyos ng tupa at gumawa siya ng kambing, may purpose din po yun, mga kapatid. Hindi man natin maunawaan, hindi man maliwanag sa atin, doon tayo mag-focus sa dapat pasalamatan natin ang Diyos dahil gumawa pa rin siya ng mga tupa. At tayo ay napabilang doon sa kanyang mga hinirang. Pagdating ng mga doctrines of grace, tinuturo sa atin, natanggap natin ng maluwag. Parang ang daling tanggapin, Tapos magtataka tayo, bakit pag tinuturo natin sa iba, kontrang-kontra, galit na galit? Hindi kayo nagtaka doon? Kasi ganun din dapat tayo. Kukontrahin din natin yan, mga turo ng Panginoong Jesus. Kung hindi lang tayo kinahabagan ng Diyos, Kung hindi tayo napabilang doon sa mga tupa na pinlano na ng Diyos buhat pa sa pasimula. Tingnan nyo yung reaction nila. Tuturuan mo ng election. Tuturuan mo ng particular redemption. Hindi po lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Hindi po lahat ng tao ay kinamatay ng Panginoong Jesus. Anong reaction ng aming sineshiran? Grabe naman yung aral nyo. Nasa Bible. Pero yun talaga ang turo ng Biblia. Sasabihin, grabe naman yung aral nyo. Sa inyo na lang yan. Mga ganun ang reaction talaga. Meron silang sarili nilang kagustuhan, nakikay Lord sila, nakikay Jesus.
pinipilit nilang maging tupa sa kanilang sariling kaparaanan, ano. Pero nakita natin, magiging tupa ka lang kung isa ka dun sa, kung kabilang ka dun sa pinanukala na ng Diyos. No, sila nagpapakahirap, pinipilit nila, pero alam natin, hindi mangyayari yun. Kasi yung motibo din naman nila deep inside, yan may mga self-righteousness yan, self-gain, ano, self-accomplishment. Oh, madami akong nadala. Ano yun, nung ako'y nandun po sa balik simbahan, ang patotoo na isa, nagpapasalamat ako sa Diyos. Yun daw, nagpapasalamat daw siya sa Diyos. Nakapagdala ako sa Kanya ng 7 kaluluwa. Abo, ikaw nagdala no? Nakakaya naman sa Diyos, ano? Yung sasabihin Diyos, salamat ha, tinulungan mo ako. Salamat ha, yung banal na espiritu walang ginawa, ikaw ang nakapagpatanggap. Kita nyo, yun yung kaibahan ng sheep at ng goats. Hindi marunong hindi kayang ibigay ang glory sa Diyos. Lahat gusto may part siya sa lahat ng spiritual na gawa ng Diyos. Kahit pa sa kaligtasan. Ano? Curse talaga, no? Ye curse. Tapos ayaw maniwala sa turo ng Panginoon. You believe not. So, yun po ang nature ng goats. So, sa mga unsaved, sa mga reprobates, wala silang pakialam dyan sa truth na yan, kahit ating i-share yan, sheep and goats. Wala, unsaved yan. Yung mga talagang hindi religious na tao, kumbaga. Pero doon sa mga nagsasabing Christian daw, born again daw, pero hindi naman naniniwala sa pagpili ng Diyos, sila pa yung mga umaalma sa doktrina ng Panginoon. Gaya nun, share mo doon hindi ko nababanggitin, yung ibang churches na sineshare ko, nakaka-encounter ako, sila pa yung galit na galit. Kontra. Pero Christian sila, Baptist sila, Southern pa, nabanggit ko daw, Southern Baptist daw. Pero ayaw, napalag. He believed not. Siyempre, dahil siya ay, sabi ng Panginoon, John 10:26, because ye are not of my sheep. Pero share mo dun sa unsaved, dyan sa mga kasalubong mo. Makikinig pa, tatagutan mo, okay. Pero dun mo i-share dun sa nagsasabing tagasunod ni Kristo, mananampalataya ng Panginoong Jesus. Galit na galit. Ano yan? Doktrina yan ng demonyo. Ang daming nasabi. Kasi nga, ay kambing. Yun talaga ang masasabi mong certified na kambing. Sa huli na malalaman kung sino ang tupat kambing, ay hindi po. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, ang kanyang church na manghula. Sino kaya ang tupa? Sino kaya ang kambing? Meron pong ibinigay na mga karakteristik at nature na pwede nating ma-observe. Doon pa lang sa pagkontra sa mga turo ng Panginoong Jesus, indication na po yun ng kambing. So, again, no goat will ever become a sheep. Hindi po pwedeng mangyari yun. Wala po talagang ganun. So, yun nga, sabi natin, may mga mananampalataya daw ng Panginoong Jesus, pero yung mga aral at turo ng Panginoon ay hindi naman pinaniniwalaan, sinasabihan pa na doktrina ng demonyo. Tapos ang gusto pa, ay yung sarili nilang kagustuhan ang siyang maging katotohanan, na mahal daw ng Diyos lahat. Ang Panginoong Jesus daw ay namatay para sa lahat. John 3:16 daw. Tupa daw lahat. Yan. So, masasabi ba natin na sila itupa ng Panginoon, yung ganong tao? Ganon, ang reaksyon sa mga truth. Kinokontra nila mismo yung turo ng tinatawag nilang Panginoon. Yung tinatawag nilang tagapagligtas nila, kinokontra nila. Galing Isipin nyo nga yun. Naniniwala kang yun ay yung tagapagligtas, yun ang Panginoon. Pero ayaw mo ng turo, kinokontra mo. Isang malaking kahangalan, ang ganong stand, ang ganong paniniwala at pananampalataya. Delikado po, mga kapatid. So ano bang dapat response ng isang tunay na tupa ng Panginoon?
So, bigyan naman natin ng diin yung tupa talaga ng Panginoon. Ano? So, last point na po tayo. Matatapos na tayo. Ano bang dapat na response na makikita natin sa isang tunay na tupa ng Panginoon? So, nandun yun sa ating teksto. Ano? The sheep hear and follow the shepherd. Yung ating third point. The elect are not just known by God. They respond to Him as well. They recognize His voice, nandun yung sa ating teksto, love His doctrines, and follow Him in obedience and humility. Tanggal ang iyong, hindi mayayabang ang tunay na tupa ng Panginoon. Hindi yung, nakapagdala ko ng ganitong, ganito nagawa ko. Ang ministry, ganoon. Hindi po ganoon. Ang tunay na tupa ng Panginoon, they follow Him in obedience and humility. May obedience and humility ang tupa ng Panginoon. Hindi nakikipagtunggalian sa kung anong itinuturo at sinasabi ng Panginoon. Hindi kumokontra. Hindi lumalaban. Bagkus ay sumusunod. Yun yung ating teksto eh. The sheep recognize the voice of Christ. Yun doon sa John chapter 10 verse 27. Usahin natin yun. John chapter 10 verse 27 sa ating teksto. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kaya sabi nga natin, yung tupa ng Panginoon, nare-recognize yung voice ng Panginoon. And they follow. Hindi yung believe not, layo, magkaiba. Yan ang tupa. Sumusunod, hindi kumukontra sa mga turo at aral ng Panginoon. Sa mga doktrina, yan doctrines of grace, Panginoong Hesus na nagturo niyan. Napakita na rin natin yan sa mga nakaraang pag-aaral, sa mga pagtuturo at preaching din ng ating pastor. Naipakita na rin yan. Yan doctrines of grace, Panginoong Hesus ang nagturo niyan. Nakapaloob yan doon. Yan. So, kapag di mo yan matanggap, kung ikaw, tagapakinig, kung sino man nakakapanood, pag hindi mo matanggap yung doctrines of grace, ay delikado ka, kahit pa sinasabi mong Christian ka, born again ka, pag hindi mo matanggap yan, ay doktrina yan ng Panginoon eh. So, may indication na kambing ka. Because you believe not. Hindi mo ni-recognize yung voice ng Panginoon. Hindi mo kayang tanggapin ang kanyang doktrina. Siyempre, hindi ka sa Diyos pagka ganun. Kambing ka. Saan natin mababasa yun? Ang harsh mo namang magsalita. Nasa Bible po yan. John 8:47. Panginoong Hesus din ang nagsasalita niyan. Kung ikaw ay sa Panginoon, ipapakinggan mo ang kanyang salita. Kaya nga, hear my voice and they follow me. Sabi doon sa teksto natin. Dito sa John 8:47, He that is of God, heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Yun. Ikaw yun, pag ganun ka. Ayaw mong pakinggan, ayaw mong tanggapin ang turo ng Panginoong Hesus. Hindi mo kayang maatim. Because ye are not of God. Kontra ka dun sa sinasabi sa teksto natin, John 10:27. Christ's sheep are drawn by truth. Not repelled by it. Sa Tagalogin natin, yung tupa ng Panginoon, na-attract sa katotohanan, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga aral. Hindi, ang tunay na tupa ng Panginoon, hindi sasabihin na, ay, doktrina yan ng demonyo. Ay, inyo na lang yan. Ay, kayo na lang ang saved. Hindi ganon. Ang tunay na tupa ng Panginoon ay na-attract or drawn o nilalapit ng Ama talaga sa katotohanan. Sa John 8:47, He that is of God, heareth God's word. Kung ikaw naman ay ayaw mo, hindi mo matanggap, ye therefore hear them not. Bakit? Because ye are not of God. Safe na sabihin, kambing ka. Another thing, mga kapatid, the sheep receive and follow His doctrine. Napakalinaw.
tinatanggap yung doktrina ng Panginoon. John 6:45. Dito, John 6 verse 45. Yung every man therefore hath heard. Yun yung lumalapit. Yun yung sheep. The sheep receive and follow his doctrine. John 6:45. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard and hath learned of the Father cometh unto me. Lumalapit ang tupa, hindi nire-repeat. Pag narinig mo na yung mga aral, mga doktrina, hindi naman ikaw yung nakaunawa doon, binigyan ka lang ng kaunawaan ng Panginoon. Kaya, naunawaan mo, natanggap mo ng maluwag sa'yo. Kasi nga, tupa ka. Yun ang indication. Tupa ka ng Panginoon. Pero pagka hindi mo naramdaman yun, nagalit ka pa, nainis ka pa, sabihan mo pa ng, kayo na lang ang save, sa inyo na lang yan, edi, ye are not of God. Napakalinaw. Ano? Ang tupa, the sheep receive and follow his doctrines. The sheep receive and follow his doctrines, mga kapatid. Napakalinaw. And syempre, they also acknowledge the truth. Ano? Ina-acknowledge ng tunay na tupa ng Panginoon yung truth. Sa ano yan? Titus 1:1. Dapat ina-acknowledge yung truth ng mga tunay na pag God's elect, hinirang ng Diyos. Ayan, no? May word na elect dyan. Bago ayaw mo, wala, hindi elect. Yan, may elect dito. Yung elect lang ang nag-acknowledge ng truth. Titus 1:1. Paul, a servant of God, and the apostle and an apostle of Jesus Christ. Basahin natin. According to the faith of God's elect. Paano yun? May elect pala. God's elect pa. Yun yung sheep. Anong ginagawa ng sheep? Nire-receive at pina-follow ang doctrine. Tuloy natin ang basa. And acknowledging of the truth. Ina-acknowledge yung truth which is after godliness. Samantalang yung kambing, hindi, doktrina ng demonyo yan. Magkaiba. So, hindi yun elect pag ganun. Kasi sabi dyan sa Titus 1:1, pag elect, according to the faith of God's elect, ina-acknowledge ng elect ang truth and the acknowledging of the truth. Para saan? Which is after godliness. Siyempre, pag sabi nga natin, right doctrine leads to right Christian living. Siyempre, yung truth, pag in-acknowledge mo yun, natanggap mo, i-apply siyempre yan ang tupa sa kanyang sarili. Which is after godliness. So, kung mali ang doktrina mo, ay mali ang Christian living mo. Yun lang po yun. God sheep embrace the doctrines of grace. They do not argue against them. Hindi niya kinokontra. Yun po ang tunay na tupa. Again, tinitingnan na natin yung characteristic po ng sheep, mga kapatid, sa third point. Yan. So, yun po. Tuloy natin. The sheep continue in obedience. Ito yung ating bibigyan ng diin naman. Ang tupa ng Panginoon ay nagpapatuloy. Continue in obedience. 1 John chapter 2. Yan. So, siyempre, kung tupa ka ng Panginoon, meron kasing ganito sa simula lang, kasi baka sabihin, may mga tumanggap din naman ng doctrines of grace, ganito, ganyan na. Bakit mga nawala na? Di indication pa rin po yun na hindi talaga sila tupa ng Panginoon. Kasi ang tunay na tupa, the sheep continue in obedience. 1 John chapter 2. Basahin natin yung verse 3. And hereby we know that we know Him if we keep His commandments. So, ganyan ang tupa ng Panginoon. Tumutupad sa mga kautusan. Paano nga daw yung Christian daw, born again daw, baptist daw, pastor pa nga pero tupad daw lahat ng tao, apply ulit natin yun. So, wala yun sa truth. Tsaka yung mga sa simula lang, tapos later on, kahit pa baptize, dito meron tayong mga naging members na baptize, so nawala na,
hindi nagpatuloy. So, hindi talaga. Masasabi natin hindi tupa. Kasi wala siyang perseverance. Doktrina din po natin yun, no? Preservation of God. Siyempre, nakalakip din doon yung perseverance of the saints. So, tingnan nyo, doctrines of grace lahat, ano? So, consistent. May harmony yung ating mga aral, ano? Yung kanila, bale-balentong na. Tupa na lahat. Yan. Tuloy nga natin basa, verse 4. He that said, I know him, o yan na, yung mga nakikikristiyan, and keepeth not his commandments, pero ayaw ng mga doktrina ng Panginoon, is a liar, and the truth is not in him. Kawawa. Napakalinaw ng talata. Nakikikristiyan, Jesus, Jesus, Lord, Lord. Pero keepeth not his commandments. Ay ano siya? Liar, is a liar. Sinungaling. At wala sa katotohanan, and the truth is not in him. Nakiki-Jesus din yung mga yan, pero ayon naman sa mga aral, sa mga salita ng Panginoon. So, kambing yun. Safe na sabihin kambing yun, kasi wala sa katotohanan, sinungaling. Nakiki-Jesus lang, sinasabi, he that said, I know him, pero hindi naman kinikip ang mga kautusan, ang mga doktrina at aral ng Panginoon. Wala, sinungaling yan. Kasi kung talagang tupa, ito dapat, John 14, verse 23. Hindi yung, I know him, bago ang pamumuhay naman, nako. Mali po yun. Ito ang tunay na tupa. John 14, verse 23. Ito, basahin natin. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words. Yun, ganun dapat. Kinikip yung kanyang mga salita. And my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Aba. So, it's talking about eternity na yan. Yan yung eternal destination ng mga tupa. Prepared before the foundation of the world, yung kingdom, yung inheritance. So, align din po yan dyan, mga kapatid. Ganda ng tupa. If a man love me, merong perseverance. He will keep my words. Sabi nga natin, nabaptize nga dito, tapos wala na naman, hindi nagpatuloy. Wala yun. Ganito ang tunay na tupa. May perseverance. John 14:23. Following Christ is a proof of being His sheep. Yung pagpe-persevere natin, pagsunod, pagtupad sa mga tungkulin natin, proof yon na tayo ay tupa. Hindi yun yung dahilan kung bakit tayo naging tupa. Okay, linawin natin, magkabali-balintong tayo ng pagkaunawa. Proof lamang yon na tayo ay tupa kung tayo ay nakakasunod, nakakapaglingkod, tayo nagpapakatapat. Pero hindi po yun yung dahilan kung bakit tayo naging tupa. Again, yan ay buhat pa sa pasimula. Dapat ganyan ang nature ng tupa. Tupa lamang ang mag-iingat ng mga salita ng Panginoon. Tupa lamang ang makakatanggap sa mga doktrina ng Panginoon. At tupa lamang ang may obedience sa truth. Napakalinaw. The sheep continue in obedience. So, ayun po nakita na natin. Kaya masasabi natin yung title natin, The Shepherd's Call is not for all. Yung title natin hindi para sa lahat yun. Yung my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Wala nakikik-Christian lang pero hindi nila kayang sumunod. Kasi nga, kambing. Madali sabi. Kaganda-ganda ng dito, matatanggap ng assurance ng mga tupa. Sa verse 28 ng teksto natin, John 10:28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Tupa lang po yun. Neither shall any man pluck them out of my hand. Nasa kamay ka ng Diyos. Hindi yan mag-fall away. Pero ibang religion, inaalagaan yung kanilang salvation.
Kita nyo? Nawawala daw kasi ang kaligtasan. Yun. Yung aming 3 years na bina-Bible study at pina-fellowship, 3 taong mahigit. Hindi na bago yun. Yung kanyang stand na yun na nawawala ang kaligtasan. Hindi ganun. Kung ikaw'y tupa, may assurance ka. Kung nawala, yung feeling mo ay nawala, wala talaga yun. Hindi yung tupa. Yung sabi nga natin dyan, pagdating dyan sa salvation, tsaka dyan sa pagiging tupa, if you have it, you will never lose it. If you lose it, you never had it. Simula pa lang, wala na talaga. Nagmukha ka lang tupa. Pero, kambing ka pala talaga. Yung tunay na tupa, he will never lose his salvation. So, conclusion na tayo, medyo napahaba na. Brethren, not all men are sheep. Napakalinaw, mga kapatid. Some are goats, and no amount of external religion can make them otherwise. So, kahit anong gawin nilang pagpapakabait, pagiging religious, paglilingkod, mga mission na nila, mga maganda, nakakatulong naman yung tawag dito, yung medical mission, libreng check-up, yan, okay yan. Kaso, ang goal nga kasi nila, ginagawa nila yun para mapangalagaan yung kanilang salvation. So, mali talaga. Mali. Hindi ganun ang tupa. Tumutulong din naman tayo, pero hindi para itaas ang ating sarili, Tumutulong tayo out of love. Pero sa kanila, kasi bakit natin nasabi? Pagkatapos ng medical mission, may mga pipirma ka ng pangalan mo, address mo, bago sapilitan na para bang hold up na. I-schedule ka kung kailan ka pwedeng puntahan sa bahay mo. Sapilitan. Bible study daw, kahit ayaw naman nung tao. Kasi, sapilitan na. Ganun ba yun? Hindi ganun ang pag-share ng gospel. Kumbaga, dahil nabigyan namin kayo ng check-up, kailangan yung magpa-Bible study. Ayos. Kita nyo na, iba yung motibo. Kambing kasi, we must boldly teach the distinction, mga kapatid. Turo natin, may tupa at may kambing. Hindi para tayo ay magmalaki, kundi para ating i-exalt o itaas ang Diyos. Makita nila na, mayroon palang mga tupa dahil lamang yun sa habag at awa ng Diyos. Kasi lahat talaga ay dapat deserve sa impyerno. Yung habag at awa lamang ng Diyos, yung kanyang biyaya, yung election, yun lamang ang nagbigay ng difference. Kaya tayo nandirito ngayon, Let us preach the gospel faithfully. Huwag nating haluan ng mga works ng tao. Magiging perverted gospel yan. Kasi napakalinaw naman, nakikilala ng Panginoon ang Kanya at ang mga tupa niya. Sa Panginoon yun. So, ang ating closing verse, huwag tayong mag-alala na, kasi may nagsasabi din na, di kayo na lang ang ligtas. Hindi. Kailangan kami din ay nagbabahagi tulad nito. Itong pangangaral ng salita ng Panginoon upang magamit din ito ng Panginoon para mabigyan ng kaliwanagan yung kanyang mga tupa. Sa kambing, walang effect yan. Magagalit pa yan. Tatawagin pang doktrina ng demonyo. Itong ginagawa natin ito para to sa mga tupa pag narinig nila yung lost sheep, yung nag-gone astray. Kasi nga, nakikilala ng Panginoon yung kanya. Pag narinig niya yung salita ng Panginoon, magde-depart na yan sa mga kalikuan, iniquity. Basahin natin yung ating closing verse. 2 Timothy 2:19. Ating last verse. Yan, 2 Timothy chapter 2, verse 19. 2 Timothy 2:19. The Lord knoweth them that are His. Siyempre, talking about the elect, the sheep. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So, kung narinig mo ngayon itong mensahe ng Panginoon, nalaman mo na, hindi pala lahat ay tupa. May kambing pala. Yung kambing pala hindi magiging tupa.
ay, niloloko lang pala kami ng aming pastor. Ay, mali yung tinuturo ng aming pastor. So, kung nalaman mo na yan, ito na yung mensahe ng Panginoon sa'yo kung tupa ka talaga para mag-depart ka dyan. Inaalis ka na ngayon ng Panginoon sa maling simbahan na yan. Kung naririnig mo, yung sa maling paniniwala na yan. Kung ikaw ay tupa talaga ng Panginoon, alam niya at kilala ka niya at hindi ka niya pababayaan sa ganyang kalalagayan. Tulad namin, ganun din ang aming kalalagayan noon. Hindi namin sinasabi na dahil magaling kami, kaya kami nakaalis sa mali. Hindi namin sinasabi na kami ang nagdesisyon, kaya ganun. Hindi. Kumilos ang Panginoon sa amin. Hindi niya kami pinabayaan. Nangyari sa amin yung narinig namin ang mga salita ng katotohanan, yung shepherd narinig namin, Panginoong Jesus. At kami ay sumunod sa Kanya. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Yan ang sabi ng Panginoon. So again, the shepherd's call is not for all. Mga kapatid? Hindi ito para sa lahat. Pangtupa lang po yung shepherd's call. Medyo mabigat i-comprehend kung bagano kasi masyadong naluto na nung Arminianism ang mga churches ngayon para sa lahat, yun, sa lahat. Ang ganda nga naman pakinggan, napakabait, napaka-welcoming. Pero hindi po, magising po kayo sa katotohanan, yung mga tupa ng Panginoon, The shepherd's call is not for all, So, nawa ay loobin ng Panginoon na maging pagpapala ito sa lahat ng kanyang mga tupa na nakapakinig, So, may God bless the message in our hearts, mga kapatid. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Tayo po ay lumuhod. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin ngayong umaga. Tunay po na napakapalad namin na kami ay nakasumpong lamang ng biyaya mula sa inyo. Salamat sa inyong ginawang pagpili sa amin. Kahit hindi kami karapat-dapat, marami pong salamat aming Diyos. Tanging dahil lamang po sa inyo, kaya kami nakatamo ng kaligtasan, ng regeneration. Kami napabilang sa inyong mga hinirang, sa mga elect. Kami napabilang bilang mga tupa ng Panginoon. Marami pong salamat. Tunay po na napakapalad namin. Wala po kaming maibibigay na kapalit, kundi ang tulungan nyo lang po kami palagi na makapagpatuloy, maging tapat sa inyo, aming Diyos. Kahit kami hindi karapat-dapat, kami nakaranas ng biyaya mula sa inyo, aming Diyos. Aming pong dalangin para sa mga iba pang tupa ng Panginoon na nasa iba pa, wala pa sa inyong kawan, aming Diyos. Amin silang idinadalangin, nawa ang inyong mensahe ngayong umaga ay siyang magsilbing instrumento upang sila ay mabigyan na ng kaunawaan spiritual, magkaroon na sila ng regeneration sa pamamagitan ng banal na espiritu at inyo silang loobin nawa aming Diyos na alisin sa kanilang kinalalagyan at idagdag nyo po nawa sa inyong mga tunay na iglesia aming Diyos. Aming dalangin ang bawat isa sa mga kapatiran na patuloy na lumago espiritual, maging handa palagi na sumagot sa mga katanungan, maging handa na ibahagi palagi ang ebanghelyo sa iba, at ituro din po ang mga doktrina ng aming Panginoong Hesus upang magbigay ng kaliwanagan sa iba pang mga tao na inyong mga anak, sa mga tupa, upang maunawaan nila kung gaano po kayo kadakila, gaano kayo kabiyaya aming Diyos. Lahat ng papuri ay para sa inyo lamang. Kami nakaranas ng kaligtasan, kami nakapagsisi, nakapanampalataya dahil lamang po sa inyo. Patuloy niyo po nawa kaming ibaba, aming Diyos. Patuloy niyo kaming i-recognize na kami ay mga walang silbi, aming Diyos, walang kakayanan, walang may pagmamalaki. Tanging kayo lamang po palagi ang dapat naming itaas at pasalamatan at papurihan.
Patuloy niyo po kaming gawing humble, aming Diyos, sa mga darating pang araw, mga panahon. Patuloy niyo po kaming i-preserve sa mga doktrina, sa aming paniniwala. Patuloy niyo kaming palaguin at patibayin sa aming pananampalataya, sa aming Panginoong Hesus. Nawa siya palagi ang makita sa aming mga buhay habang kami ay lumalakad dito sa lupang ito, habang hinihintay po namin ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Muli po aming Diyos, lahat po ng papuri, pasalamat ay para sa inyo po lamang. Nawa po ay naging pagpapala ito sa bawat kapatiran. Aming Diyos, maraming po salamat sa banal na Espiritu na siyang nagbigay ng kaunawaan, ng pagpapaalala sa amin palagi. Maraming salamat sa Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa inyong mga hinirang. Maraming po salamat, Ama, sa inyong ginawang pagpili sa amin buhat pa sa pasimula. Talaga pong napakapalad ng inyong mga anak. Maraming pong salamat. Po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Diyos. Sawitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Salamat. God bless po.